Grant Williams, parang may galit kay Tatum, criminal foul na ang ginawa. Ang lakas ng Thunder, starting 5-0 sa season. At Rudy Gobert, tinamaan ang Pride sa posibleng dunk of the year. Nanakit na lang, nagawa pang mag-joke ni Jokic sa gitna ng laban. Lindy Waters, taga-Punas noon, Warriors stand out na ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang laban sa pagitan ng Charlotte Hornets at Boston Celtics ay naging mainit sa ika-4 na quarter nitong Biyernes ng gabi. Sa dikit na laban kung saan nahuhuli ang Hornets, dumiretso si forward Grant Williams kay Jason Tatum upang pigilan ang fast break ng Celtics. Matapos ang isang review, binigyan si Williams ng flagrant 2 foul at agad siyang na-eject sa laro. Hindi naman naging mahalaga ang tawag dahil mabilis na nakuha ng Celtics ang kalamangan at tinapos ang laro sa panalo sa Charlotte. Ilang sandali matapos ang pagkaka-eject ni Williams, na-eject din si forward Miles Bridges matapos niyang itapon ang bola sa stands matapos ang isang patay na play. Malamang na hindi na siya haharap sa karagdagang parusa mula sa liga para sa kanyang ejection. Ngunit ang foul ni Williams ay posibleng magresulta ng mas mabigat na parusa mula kay NBA Commissioner Adam Silver. Si Bridges ay nagkaroon din ng mahirap na gabi bago ma-eject, nakapagtala lamang ng 14 na puntos sa 5 sa 16 na shooting at nakapagpasok lamang ng 2 sa 10 3-point attempts niya. Mabagal ang simula ni Bridges sa regular season na ito at bumaba sa ilalim ng 25% ang kanyang 3-point shooting. Ang magkasunod na ejections ay nagpatindi pa ng tensyon sa ika-4 na quarter, kabilang ang isang technical foul na ibinigay kay Celtics head coach Joe Mazzulla sa dikit na 1 punto na laro. Nagpakita ng matinding tugon ang Celtics sa init ng kanilang coach, tinapos nila ang laro sa isang 24-10 run matapos ang tawag. Sa kabuuan, naging positibo pa rin ang gabi para sa Hornets. Bumaba man sila sa 2-3 record ngayong season, ipinakita nila na kaya nilang makipagsabayan sa isa sa pinakamalalakas na team sa NBA kahit sa ilang bahagi lamang ng laro. Muling nagpakitang gilas si LaMelo Ball sa kanyang magandang simula ng season, nagtapos na may 31 points bago ma-fouled out sa huling bahagi ng laro. Para sa Celtics naman, patuloy ang kanilang magandang laro bilang depensa sa kanilang titulo at bumuti ang kanilang record sa 5-1. Hindi ito ang kanilang pinakamagandang performance, pero pinakita nila ang ilan sa kanilang pinakamahusay na galaw sa ika-4 na quarter upang masiguro ang panalo. Sa sumunod na laban naman, hinahanap na mapanatili ang kanilang no-lose record. Tinalo ng OKC Thunder ang Portland Trail Blazers. Sa tagumpay na ito sa kanilang pagbisita, ang OKC ay umangat sa 5-0 habang bumagsak naman ang Portland sa 2-3. Malaking tulong sa panalo ng OKC ang pag-perform ni na forward Jalen Williams at guard Shai Gilgeous-Alexander. Nagtapos si Williams ng may 22 puntos habang si Gilgeous-Alexander ay may 30 puntos. Sa simula pa lang nagpakita na ng lakas sina Gilgeous-Alexander, Williams at forward Chet Holmgren, nagbigay ng mabilis na kalamangan para sa OKC na mistulang magbibigay ng blowout. Bagaman hindi naging ganap na blowout ang laban, ang mabilis na simula ng OKC ay nakatulong ng malaki. Napalapit ng trio ng Portland ang score sa loob ng 3 puntos sa pagtatapos ng quarter at nakuha pa ang kalamangan sa tulong ng 3 mula kay Scoot Henderson. Gayunpaman, hindi naging maganda ang laro ni Henderson. Nagtapos siya ng 8 puntos. Nagpalitan ng puntos ang dalawang team sa ikatlong quarter, subalit hirap ang OKC na mapanatili ang kanilang kalamangan. Ang dating matatag na depensa ng OKC sa simula ng season ay nahirapan sa third quarter sa paghadlang sa mga scorers ng Portland, particular kina Simons at forward Jerami Grant. Sa tulong ng 2 puntos mula kina forward Lu Dort at guard Aaron Wiggins, nagkaroon ng kalamangan ang OKC sa natitirang 4 minutes ng quarter. Pagkatapos nito, sinimulan na ng Thunder ang mas epesyenteng opensa na nagbigay ng 19 na puntos sa huling 4 na minuto ng quarter na nagdala ng kalamangan sa 21 puntos, dahilan upang hindi na makabawi ang Portland. Sa ika-4 na quarter, nagkaroon ng pagkakataon ang OKC na ipasok ang kanilang bench players. Sina Isaiah Joe at Cason Wallace ang naging leader sa court, kasama ang rookie guard na si Ajay Mitchell at forward na si Ousmane Dieng. Nagkaroon din ng unang pagkakataon sa regular season si Malevy Leons, isang dating player mula sa Bradley Brave. Nagtala siya ng 1 rebound at 1 assist sa loob ng 2 minuto. Ang isa pang rookie ng OKC si forward Dillon Jones
ay naglaro rin laban sa Portland at nagtapos na may 5 puntos at 2 rebounds. Pinangunahan ni Jerami Grant ang Portland na may 17 puntos. Mula naman sa bench, ang French guard na si Ryan Rupert ay nagtala ng 14 na puntos sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos mag-improve sa 5-0 sa season, muling maglalaro ang OKC sa darating na Sabado sa ganap na alas 9:30 ng gabi laban sa Los Angeles Clippers sa Intuit Dome. Sa kabilang laban naman, ang Denver Nuggets guard na si Christian Braun ay nagpakitang gilas laban kay Rudy Gobert sa pamamagitan ng isang malakas na dunk, sabay nagdiwang sa harapan ni Gobert. Nagdulot ito ng tensyon sa laban na may alaala pa mula sa 7 game na serye ng playoffs noong nakaraang taon. Sa ika-4 na quarter ng laro ng Nuggets laban sa Minnesota Timberwolves nitong Sabado, nakakita si Brown ng puwang papunta sa basket, dumaan sa tabi ng 4 na beses na NBA Defensive Player of the Year. Karaniwan, ito ay delikadong galaw sa opensa, ngunit nagawa ni Brown ang isang matinding two-handed dunk na nagpahiyaw sa mga manonood sa target center. Matapos ang dunk, nagdiwang si Brown sa pamamagitan ng pagsigaw at paglakad sa baseline papunta mismo kay Gobert. Hindi natuwa si Gobert, hinawakan ng guard at itinulak siya palayo. Agad namang nakialam si Timberwolves forward Jaden McDaniels at ang mga opisyal upang pigilan ang paglala ng sitwasyon, ngunit parehong binigyan ng technical foul sina Brown at Gobert pagkatapos ng insidente. Ito ay isang highlight play para sa Nuggets na nagkaroon ng 10 punto na lead 1 minuto pagkatapos ng dunk, ngunit mabilis namang naibalik ng Timberwolves ang kanilang puwersa at nabura ang 10-point lead ng Nuggets sa loob ng 4 na minuto na nagtapos sa panalo ng Minnesota. Malaki ang naging papel ni Gobert sa pagtatapos ng laro, na ipasok ang kanyang 2 free throws at napuwersa si reigning MVP Nikola Jokic na mag-attempt ng mahirap na 3-pointer para tapusin ang laro. Si Gobert ay nagtapos na may 17 puntos, 14 na rebounds, 3 assists at 2 blocks, habang si Brown ay nagtala ng 14 na puntos at 7 rebounds. Nanguna sa scoring si Aaron Gordon para sa Nuggets na may 31 points, sumunod si Nikola Jokic na gumawa ng 26 points at nagawa pa nitong lokohin si Westbrook sa crucial time na ito, habang si Anthony Edwards naman ang nagdala ng panalo para sa Timberwolves na may 29 points. Sa huling balita, si Lindy Waters ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang landas papunta sa NBA na kinabibilangan ng pag-drive para sa DoorDash at paggupit ng damo para kumita. Sa isang video kasama ang Bleacher Report, ikinuwento ni Waters ang kanyang karanasan sa paglalaro sa isang semi-pro league pagkatapos ng kolehiyo at ang mga dagdag na trabaho na kanyang kinuha upang makabayad sa mga gastusin. Ang basketball league ay isang lokal na semi-professional league at binigyan ako ng lugar para magpatuloy maglaro, paliwanag ni Waters. May mahusay kaming team at nanalo kami ng championship. Mas mahirap iyon kaysa sa G League. Para kaming alas 6 ng umaga, magdadrive ako papuntang Omaha o Houston o Dallas at maglalaro sa araw na yun mismo, tapos uuwi ako. At pagkatapos kong makauwi, kailangan kong maghanap ng paraan para kumita ng pera, kaya nagda-DoorDash ako o nagpuputol ng damo. Sinusubukan ko lang makaraos. Isang araw nakatanggap ako ng tawag para mag-workout kasama ang Oklahoma City Thunder. Walang mawawala kaya naglaro lang ako ng masaya. Binigyan nila ako ng G League spot at talagang nagtrabaho ako ng husto para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Isa iyong makulay na paglalakbay at isang taon ng pag-unlad para sa akin. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.